si Alvir. Welcome na natin siya. Hello, bossing. Hello. Ayan, sa evening. wakas. Nakakonect din si Alvir. Welcome po sa Batang Pinoy. Welcome 3D sa ating Republic. podcast. 3D Republic. Kakagising ko lang eh. Mukhang may pinuntad ka. Nagbisita iglesia ka ata. Nung Friday, nagbisita iglesia. Yeah, ito nga pala ang mga kasama ko, Alvir. Si Harry, si Derek Rice, si Adrian, ayan, si Harold. Ayan, si Yes. Alvir, matagal ko na siyang kasama. And then, nung nakita ko siyang may pinopost about patahi sa mga damit, patahi sa mga sombrero, and then yung printed t-shirts. So, ayun, kinontak ko siya kung gusto niyang i-promote yung kanyang business. So, Alvir, in speaking of 3D Republic, gano'n mo na katagal itong ginagawa? Yung 3D Republic? Yung 3D Republic, nagsimula siya 2019. So, I think 4 years na. 4 years. Mhm. Pero may full-time ka pa? Yeah. Aside from 3D Republic? Meron pa tayong trabaho para pambayad ng bills ba? Saan ka naka-base, bossing? Sorry? Saan ka naka-base? Dito ako sa Cloverdale. Oh. Cloverdale. Suri din yan, di ba? Suri. Yeah, sorry. Pero So, malapit sa border. Pero ni Harold, para ko na yung hoodies natin, di ba? Kamusta naman yung mga hoodies nyo? Ayos, ang ganda. Ang daming papuri from the league na sabi, ang ganda. Maganda yung pagka-print. Oo. Mabango pa. Nilaban daw eh, sabi ni Adrian eh. Yun talaga yung talaga number one comment ni Adrian eh. Mabango pa from manufacturer yun. Kasi may tag yun eh. May tag yun eh. Hindi, siguro mabango lang yung factory. Malambot yung tela eh. Malambot yung tela. Maganda yun. Kasi made in Canada yan. May tanong ako, Boss Alvir. Yes, sir. Yung about sa... Gumagawa din ba kayo ng mga jersey, ganun? Yeah, so nagsisimula na tayong maggawa ng mga... Ang una naming nakuha is volleyball. Jersey from volleyball. Tapos sumunod naman soccer team. Ang inaano natin is makapag-provide ako ng jersey for basketball naman. So yun yung parang next project na kasi from scratch, mas maganda yung dito tatahiin. Tama. Yeah. So yun yung pinaprepare ko kasi medyo marami nang naghahanap sa from Abot Sport, tapos dito sa Suri. Tapos nakilala ko pa kayo. So kailangan So for now, boss, boss. Sige, ikaw muna, Harry. Paano ka nag-come up sa pangalan mo na 3D Republic? 3D, nagsimula siya. Ang idea is 3D printing, parang ganon. Para 3-dimensional eh. No? 3-dimensional printing. Tapos, bumili ako ng machine ng 3D. 3D, yung bang gumagawa ng 3D. Yung plastic, yung output na product, di ba? Yeah. Yeah, tapos, nakita ko parang walang market pa doon sa yun kasi yung plastic siya, di ba? So dinivert ko siya into like printing ng clothing. Yun, nag-work siya. So from printing na muna din saka nag-clothing, no? Oo, nag-clothing. So ang idea is yun nga 3D. Yun yung idea ko kasi nung kami nila Renz magkakasama pa niyan. Nagwo-work ako noon, tapos naghanap ako ng magagawa dahil ang pasok ko lang is 3 days. Friday, Saturday, Sunday. Tapos meron akong 4 days na day off. So nag-isip ako nung magagawa dun sa 4 na araw na yun. So yun nga yun. Doon nasimulan ko nga yung 3D Republic. Siya katrabaho. So ngayon, boss, wala pa kayong store. Diyan muna kayo sa bahay lang. Dito lang tayo sa bahay. Meron tayong isang parang
saradong kwarto. Dito na siya ginagawa. Ayos. Dati nasa ano kami, meron tayong inupahan sa Main Street. Share shop. Sa Vancouver? Sa Vancouver. Ang nangyari kasi giniba yung Building. parang gagawing building. So, umalis na kami doon. Nag-focus na lang ako sa bahay ba? Tipid pa sa renta ka mo, boss. Yeah. Albert. Ano pa siya? Kasi kung iisipin mo, yung malaki yung upa dito talaga, sobrang mahal. Yeah. So, yung inuupa ko, pambabayad ko na lang sa bahay, di ba? Tama. Ano yung motivation mo kaya ginawa mo tong 3D Republic aside from wala pang gumagawa nito dito sa Canada? Marami din tayong kakumpit Like pero ang ano natin is makabuo tayo ng isang business na makakatulong sa lahat. Tama, ayun. Makakatulong yun. Kasi malaki ang demand, especially dito sa sports. Maganda talaga yung tatatak sa mga tao eh. Yun nga, boss Albert, kasi lahat ng teams namin, kung sakali, mag-click tayo. Yung sa Liga, makunwari. Kasi nagpapagawa pa yung mga players sa Pilipinas eh. Ayun nga. Ang hinahanap nila, yung quality, syempre, mura. Mas medyo. Yeah. Kasi kaya naman ang problema is medyo mataas ang price dito is because that's the labor. Sa labor cost is medyo mahal kasi per hour mo natin binabayaran yung mga gumagawa. So, ang computation nun, Canadian dollar, no? Canadian dollar. Pero magkano ba ang sa atin? Example lang. Alam niyo yung price sa atin ng isa per piece? Per piece, Yeah. I think per set pag sa mga jersey. Si Harry ang dyan eh, ang nakatoka dyan. Meron Albert. parang meron silang base price dun eh. Pare-parehas lang din. 850 or 900 depende rin sa tela. One set na. Per set. One set. Pero talagang ang mahal yung shipping. Shipping cost. Shipping cost. Maybe nagwo-worth ng $300 to $400 yun. Yung mga tax sa custom. Doon sila nadadali. Tatrabahuhin natin yung jersey. Kasi alam ko naman yung process, yung paggawa. So, ang kailangan ko lang, kung may kakilala kayong marunong magtahi, yan. Yeah, yun yung talagang base mo eh. Yung talagang tahi talaga yung Tahi talaga. quality. Yung print kasi, madali na lang. Kasi may mga player tayo na frustrated pag ginaganon yung... Pero yung tela niyan, saan kayo kumuha ng tela? Ang tela kasi ng jersey, so binibili lang siya ng isang buo, blanco na kulay puti. Tapos ginagawa dyan, ipiprint yung paper, itatransfer ngayon yan dun sa tela. So, puti yung tela, pagka transfer mo, tapos pinainitan mo ngayon yung heat press, pag tanggal ng heat press na yun, nakadikit na yung design mo dun. Iba pa yung, yung sublimation kasi tela ng printing yun eh. Hindi, yun yung sublimation. Sublimation talaga yun. Tela siya. Yun yung process ng paggagawa ng jersey. Sublimation. Ayun. Yeah. So, maraming salamat, Albir, sa iyong pag-sponsor sa amin, sa pagbigay ng mga hoodies. 5 kami rin eh. You're welcome, guys. Thank you din sa palaging pag-supportan dun sa 3D. So, maraming salamat sa inyo. Before we let you go, Albir, may nais ka bang batiin dito sa Canada or sa Pilipinas? Gusto ko lang pasalamatan yung mga sumusuporta sa 3D. So, 4 years na tayo. Medyo paganda ng paganda. So, yan, nagpapasalamat ako sa mga Pilipino, especially Filipino-Canadian, Filipino-American. Yeah. And this Alright. Salamat, Albir. Yeah, thank you. Salamat sa suporta. Sige. Salamat, Boss Albir. Bye-bye. We'll keep in touch to you, sir. Ayan, shout out muna tayo ulit kay Alwin Ambao, Lods Harry, na may PM ako sa'yo. Si Ker Gonzalez, nag-send ulit ng 100 stars. Ayun. Thank you, Ker. 100.
Ayun. Tsaka